Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials, the millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pastor Sunny na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na lagi pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Meron pa Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Thank you very much, Triumph. Magandang morning Metro Manila at buong Philippines.
At isang mainit na gabi sa Los Angeles. Ito po ang iRadio araw po ng Wednesday, April 6, 2022. Midweek service po mamaya ng Covinas for Christ. 7:30 po yan with Pastor Sonny Rivera and of course with Pastor James kung sino bang kanilang speaker for tonight. Pwede po tayo mag-switch sa kabilang himpilan. No problem po yan. Ang importante ay iisa lang po ang ating pinanonood at pinakikinggan ang salita ng ating Panginoon. Back to you, Crutch. Yeah. What was this? Yeah. April 7 na sa Pilipinas. Binabati natin ang happy birthday. Yes. Si Heaven. Happy birthday! Heaven, happy at si birthday. Nobert, nakalimutan ko na. And Evelyn Alejandro. Yes, Evelyn. Ayan. Yan. Kasi kinuha ko kapon yung mga ano eh. Ayan, so mga ganun. Yan, mga may birthday. Ayan. Si Evelyn. Yes, happy birthday. Heaven, Nobert, and Langit. Evelyn. Maganda. Yes. Ayan, maganda po tayo ngayon at sa susunod pang mga araw. Napakainit po ngayon itong araw na ito. Super. Okay, kanina pang start ng bandang 8 o'clock siguro ng Hindi umaga. ko pinapansin yung init. Nagpapapansin sa akin. Sakit ang ulo ko sa init. Kasi talaga. Nandito lang ako sa bahay. Ako'y nasa labas. Kaya super init. Triple digits po. Dito sa Bellflower, pumalo po ng 103 kanina. Mga bandang 2:30 p.m. po yan. Ng tanghali. No? Super init. Triple digits. Gumagana po yung ating air condition. Bumagal po yung ating internet kanina dahil sa super init. Kaya nireboot ko lahat yung ating wifi router natin. Para bumagal. Tapos nag-test ako kanina. Pumapalo tayo ng 500 Mbps. Mahigit. Kaya okay ang ating system. Ang ating system dito ngayon, ating computer ay nakabukas naman siya. Laging malamig yan. Ano? Hindi siya katulad ng ibang computer na nakalagay sa kahon o nasa CPU box. Siya ay talaga naka-expose kasi super init po yan talaga. May sariling siyang air condition doon. Ayan. Ano magagawin natin ngayon? Di magbabati tayo. Sige. Siyempre. Babati. Alright. Pero ano pa ba yung mga atsutsutsu mo dumating kanina? Anong atsutsutsu? Nakasupot doon. Ano naman yun? Wala, mga pambata lang yun. Pambata. Akala ko. Di para sa mga ano yan. Sa mga chikiting. Wala yun. May blessing na darating. Wala yun. Ay, nako. Buenas. Buenas. Ito naman na bumabagal ng aking laptop. Napapansin nyo, nakapatay ang ating small mini, computer na, yung maliliit nating monitor. Kasi dami-dami naman. Hindi, nagpi-flicker kasi sobrang init. Di naman kailangan. Super init ngayon talaga. Naka-Isko Moreno ka daw. Isko? Oo. Ako, di ba? Obvious ba? All red. Ano yan? Covinas po yan, Covinas. Ayan, tinan yung sa likod. Covinas. Tumayo ka. Okay ba? Kita ba? Ayan, okay na. Okay na yan. Nakita nyo na Pagka, ayan, Covinas. Ayan, hindi, nakatakip yung aking ay, nako. Inihingal ako sa init. Kasi, eto, panay-tagay ko ng tubig. Nakakaalis po na. Ka dyan. Yung problema, jingle na naman ako. Kaya mahirapan ako yan. But anyway, sige na. Walang mag-din natin ang ating gabing ito or morning dyan sa inyo. Welcome to the show. Siyempre, tutulog-tulog dyan. Gising na. Tanghali na. Alas 13. Alam mo ba? Tanghali. Ang nasa una ng stand ngayon, Under the Bell. Diba? Si Karen Ferrer. Yes. Number 1 siya sa ating listahan. Yes. Ayan. Isa na naman letter K, si Norval Rubino. Magbabalik na po ang ating co-DJ host, Karen Ferrer.
susunod ang tabayanan ko dito lang eksklusibo sa iRadio. Abangan po na, nakausap po natin si Karen kagabi. At sabi niya ay meron siyang bagong revelasyon na ipapasabog. Malalaman natin sa kanyang pagbabalik. Ayan. Siyempre, andyan si Grace Narvato Almario. Good morning sa inyo lahat dyan. Eileen Sabado. Hello, Eileen. Michelle Medina. Eileen Wednesday. Si Lorna Alejandro. Sabi ni Karen, ano kaya yun? Karen Ferrer may aaminin sa atin sa kanyang pagbabalik. Kung bakit siya nawala ng matagal na panahon. Abangan sa iRadio. Susunod. Bagay ba? Lakas nga ng boses mo eh. Bibingi ako. To my sister Surazan. Hello, good morning. Good morning sa inyo dyan. Karina Lucero Oliviana. And of course, si Rejoice Arpelia. Ayan, John Q. Ayan, nagbalik si John Q din. Michelle Medina. Ay, hindi. Nandun na pala kami. Marichu Gamos. Lola Carmina. Rachel Joy Bonete. Tina Tabernilia. Si Nanay Dolor Cristobal. Anna Joseyer. Pastor Norman Tuano. Hilda Corpus. Yes, hello. Ayan. Hello, Jan. Evelyn Alejandro. Okay, happy birthday. Ayan. Siyempre. Happy birthday kay Norbert. Happy birthday din kay Helen. Ayan. Ayan. Hindi ako ganong nainitan. Sakto lang. Pagkatapos ko mag-work, lumabas ako. Mga alas 5 na yun, ano? Masakit pa yung araw sa laman. Ay, Yung sa balat, ikaw, wala. Ay, ako talaga init Tapos na init nun, na. tapos nun, after I did some cleaning out there, somewhere out there, ayan, medyo nag-shower na uli ako. Yeah. So, feel better now. Ayan, Jang Valenzuela. Hello, Jan. Ayan, magandang morning sa Nandiyan ka na naman. Good morning. Abangan ang kurot ko sa'yo, Kuya DJ Mons, sabi ni Karen. Aray kuday. Patay tayo dyan. Ayan. Oh, no. Ayan, sino pa? Andyan din. Ang pinong-pino. Andyan din si Caselso de Jesus. Kaselso, magandang Ayan. gabi dyan sa inyo. Ayan. Oy, ang cute naman ng outfit mo, Ma'am Shi. Ay, thank you. Wala lang, tinali ko lang kasi hindi ko pa naayos yung hair ko. Yeah. Headband ko siya. Ay, Alright. pagdating mo rito, halo-halo tayo. Ayan, halo-halo. Masarap ang halo-halo. Hello to my other sister, Estela Ruiz Calangi. Hello. Watching with my Kuya Pogi na ngayon. Sila'y nanonood dyan sa Murphy, Quezon City. 13th Avenue. Ayan. Yeah. Diyan ako pinanganak sa 13th Avenue, Murphy. Good morning, ate. How are you? How is Kuya Kuyakoy? Ayan. Kuya Kuyakoy. Si ate ko, magbe-birthday na rin dyan. Sa April 15, right, ate? Ayan, magbe-birthday din siya. Maraming magbe-birthday ng April. April. Yung aking, yung foster mom ko, but she passed away several, few years ago. Birthday din siya, si mami ko. Mami Patricia Fernandez. And of course, yung anak niyang kambal na mga friendship ko. April 14. Ayan. Okay. Nakul. Lagot. Ayan yung mga hugot mo, yung hugot. Ayan, malapit ng birthday ng napakapoging host at CEO ng iRadio. CEO ka dyan. Lolora. CEO na. CEO. Ayan. Ayan. Ako, taga 13th Avenue ako. Diyan ako pinanganap. Diyan ako lumaki. Ay, hindi pala ako lumaki diyan. Lumiit pa rin. Hindi ako lumaki.
Maliit. Lumaki ng konti mula nung baby. Ayan. Ate, my sister, April. Si Ramon sa April 9, Saturday. Yeah. Ayan, dami mag-birthday. Yung babati sa akin, your greeting is good, but I need cash. Mukha kang pera. Sorry, kamana na ako, sir. Sabi ni Lorna, napansin ko, pag lumalapit ng birthday, papogi ng papogi si Lolo. Ganit gayon? At pag gayon. Bura-bura umain, ha? Kasi tayo. Sandali. Sumasayaw ko eh. Aha, mga angels. Sis Lala Carmina. Andiyan si Lala. Jolette Rodelas. Andiyan din si Roma U. Ordinario. Okay. Station ID na ta. Agad! Ang bilis naman. Ano, wala pa ba? Boya, dyan na. There's you. There's you. There's you. Jolette Rodelas. Okay, Roma U. Ordinario. Bura umain na. Bura. Ususki na. Paro-paro na. Yorwa honto no koto. Ganyan yung mga Japayuki sa mga sa Japan. Naku, kaganda naman ni Sis Karing. Si Mami po yun. Ako po si Karim. Ay. Ayan. Ayun. Si Mami, si Karing Pascua. Yun. Ayan. Pero pretty talaga yun. Si Ma'am Sheer. Si Mami yun. Ako naman si Karim. C-A-R-I-M. That's my name, Karim. Yes. Karim Marim. Ayan. Woo. Kaya ako noon sa Kramen, sa work ko dati, Yeah. ang tawag talaga nila sa akin, Karina. Ayan. Kasi pag, tinatawag akong Karing. Sabi ko, Karin po. Oh. Ayan. Nakakabatang iyong hairdress. Siyempre kailangan mag-headband para hindi gano'ng mainitan. Sa super init ngayon. Tama lang. Huwag tayo magreklamo. Aha. Chan. Ano yan? Pajama party. Pajama. Ayan na, hataw na. Sige, Kuraks. Ibanat mo na. Ayan na. Ataya-taya sa Mandaraya. Paikutin ko ng ruleta mamaya. Ayan na, ha? Yan po yung ating bagong dancer ngayon. Bagong dating po, galing ng Kuwait. Nagbalik bayan. At, budots nga yan eh. Budots. Ayan, sabayan niyo si Lola, sweetie ninyo. Sige. Ayan, yung mga kanyang mga pants. Hi, pants! Masayaw ko, di ba naiibayaw? Masakit ang ulo ko sa inyo. Hindi ka pa nagreklamo dyan. I'm trying. Hindi ka nagreklamo. I'm trying. Sumabay ka na lang. Karen Ferrer, suklay ka na at mamaya tatawagan kita pagkatapos nito, okay? Ayan. Yari ka sa akin. Surprise daw. Sinabi Sa ka. opisina yan. Ha? So what? Binatbat. Tatawagan natin siya para kamustahin. Yan, sumasayaw na sila. Yes. Ayan. Ay, nako. Meron tayong 7 minuto para makalipas ang kalahati ng 30 minutos. Ha? Pwede na. Hawa na ako. Kita mo, ikaw rin. Yeah. Teka, may isi-share lang. Nya. Ano ba yan? Pagka ganitong mainit ang panahon, masarap tumira ng ice cream. Ayaw. Ice cream at saka ano ba kamat ng ice cream? Turon. Turon? Yes. Pwede. Magaling akong gumawa ng turon. Turon. Yan. Specialty ko yan.
Basta may langka, ha? Yan. Yung iba niya gumagawa, nilalagyan nila ng... Ube. Ayaw ko Ube. naman na ube na na babasa ng gusto. Ganun? Ang gusto ko pa, yung... Minsan ginagawa ko pag may sobra. Alam niyo yung langka, di ba? Binabalot ko ng turon wrapper. Tapos piprito ko. Sarap eh. Pero paano nagagawa nila na malutong pa rin yung balat ng turon, ha? Kahit na matagal ng naluto. Bayaan mo lang siyang nakatayo kasi magdidrip yung Hindi, malutong pa rin. Hindi, maraming sugar yon. Ganun? Talaga naman malutong. Alam ko siguro pinoprose nila yun. No. Pinoprose nila. Di ba gumagawa ako, lagi pa rin malutong? Di ba? Hindi ko na matandaan. Kasi ang tagal ka na din nagluluto. Wala naman, tayo. Bawal kasi masyadong matamis yun. Ayan. Sa ilang naman ang bawal, pati ako dadamay mo. Leonardo Arenas with wifey Emma Arenas. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Yes, good morning. Ayan. Good morning, good morning, good morning. 10:25, Metro Mag-almusal na Manila. Alas 10:25 yung ating mga manonood dyan, mga tricycle driver, jeepney driver, gising, pedicab gising, driver. gising Magandang morning, gising. At iRadio na. Tutok na tayo ditis. Mamaya makakasama natin Pastor Henry Medina para sa salita ng buhay. Si Pastor Henry Medina. Pamparam-param-pam. Pamparam-pam. Hindi mo makuha talaga yun. Pam-pam-pam-param-pam-pam-pam-pam. Kanina may nagpadala sa akin ng nagpaparo-paro G mga madre. Ang ganda. Ano yan? Ha? Ayan na. Yan? Alauna. Obladi. Oblada. Aring-king-king. Aring-king-king. Ano yung aring-king-king? Bagay kay Lorna yan. Masaya kay Lorna. Aring-king-king. Ahay. Nagluluto ng para sa pananghalian dyan. Nagre-ready na sila, pinalalambot na yung mga karne. Yung iba hindi na pinalalambot eh. Sasahog na kagad sa anong to? Sa may lanera. Anong tayo? Ay, ako. Ha? Ikaw talaga, ang dami mong question. Indonesia ba yan? Indonesia? Dayang. Dayang. Hi! Manood kayo sa Easter, ha? Naka-ano kami? Ang suot namin ay ano nga ba suot namin? Indian attire. Indian attire. May attire na ako dyan. Pinahiram yan ni Sister Kanchan. Ayun, sasayaw tayo. Papa! Hataw kuracha! Yan. Kahit malit lang po ang sticks natin, bumabanat pa rin ang kuracha. Sa pagkawala po ni Doc SP, iniwan ang espiritu dito, yung kinsapi. Pag nakakarinig ng tugtog wala na. Nakakalimutan na ang sarili. Kahit po natutulog yan, basta magpatugtog ka lang ng ganyan. Biglang babango yan pero nakapikit pa rin yan. Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Hindi naman siya nakikita sa screen. 29. Ang oras po natin ay 29 minutos. Makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Wag mo siya, may errand daw siya. May errand siya.
Katitext niya lang sa akin. Ganyan? Oo. May errand siya, hindi siya makakasagot. Nagda-drive. Mami Karing Pasqua. Hello, Mother. Ayan, si Mami Karing Pasqua. Ayan, si Mami Karing Pasqua. With the Golden Girls. Ayan. Yes. Abangan niyo si Mother. Uuwi na po sa Mayo. Mayo? Ay, ano ba? August ba? Nagkabaliktad naman. Hi, Mami Karing Pasqua. Niloloko ba ako, Tina? Niloloko mo talaga ako. Obvious na. Si Mami Karing. Ayan. Ako po ay Karim. Kasi, baliktad. Magkatunog kasi. Oo. Para hindi kayo malito. Ayan. Kuratsa. Ano na lang, Karina. Ako si Karina. Ayan. Ang babaeng walang pahinga. Hello, Mami Karing with the Hollywood Golden Girls. Ayan. Umiingay na naman yung ano mo. Hayaan mo na nakaka-detect ng ano. Hindi, nakakairita. Ayan. Nai-irritate ako. Busy pa lang ka rin. Oo, nasa work siya. Oo, di ba sabi niya? Akala ko, 7:31 na. Kasi pumapasok siya ng alas 3 ng hapon. Oh. Hanggang alas 4 siya ng madaling araw. What? Uuwi siya, makakatulog na siya ng alas 7 ng gabi. Panggabi? Umaga pala. Isa siyang GRO? Tapos, pambira. uuwi siya, ay Nagbago na siya papasok ng siya. career. Tapos matutulog siya ng alas 7 ng umaga. Oh. And then, papasok na uli ng alas 3. Ayan. Para siyang vampira. Pritong galunggong at munggo for today's menu. Ayun. Ang sarap naman. Oh my gulay. Charararan, yan, ano mo masarap tinitira pagdating ng umaga. Alam mo kaya sa Pilipinas, kaya umuwi na si Alan dahil sa mga chibog na yan. Oh, sarap doon. Kasi dito, wala. Ang pagkain dito talagang mataas ang ang protina. Madali kang lumaki kaya mga tao dito. Nasa tao yan. I know. Kasi kain, ang lalakas nila kumain Di tama lang. Kasi yung gano'n dito Kasi pagka bihira nagluto naman sila, tayong ang lalaki pagpawisan. ng mga serving. Oh, malalaki talaga. Okay, kasi design sa mga puti. Kaya pagka Ang mga kumain malalaking sila, tao, hindi lang puti. makita mo yung mga binti nila, parang troso Yung ng mga poste. TME. Talagang Yung mga eme. Tsaka pag naglalakad yun, Lalo yung mga ganyan maglakad yung mga sa yun. Mowan. Malalaki sila. Parang mga siga. Laki ng katawan kasi. Pag pumasok ng pintuan po ng bus yan, patagilid. Kasi pag pumasok ng diretso yan, nako, hindi kakasya. Hihinga pa lang malalim yan. Yan, bago makapasok sa loob. Ganyan. Okay, sino pa nandito? Rod FT, good morning. Yes. Nasa ano ka ba ngayon? Nasa work yan siguro. Madalas lang sumisilip yan Okay. Okay, basa tayo. Basa. Yan. Ayan. Pastor Norman. Hello, Pastor Norman. Good morning. Siyempre, si Pastor Norman nandiyan siya kanina. Siyempre, bumati din naman tayo. Ang dami na pala hindi ko na nakita yun, Alin, nabasa ko naman lahat Einer. Yum. Naka-duty si... Yan ang sabi ni Karen. Masarap daw yung pritong galunggong at munggo for today's menu. Ang mother pala nagluto noon Munggo at kaya ito si mother laging kasi malayo kasi ang bahay nito Kung malapit lang ang bahay nito siguro araw-araw ko na diyan. Ano ulam natin? Magbigay ka ng pang-budget. Pamalengke. Sabihin niya na patay tayo dyan si mother. Oo. Ano yung basa mo? Okay. Ito. Beating stress naman tayo ngayong umagang to. Para sa mga nagkakaroon ng mga stress dyan, kasama na ako dyan. Parte ng buhay. Nakaka-stress. Hindi naman mawawala Depende sa stress. May stress na okay lang, may stress na nakakasar. Ayun. Okay. When our plans don't work out. Ayan, ang title niya. When our plans don't work out. Joshua. Hello, Pastor Medina. Ayan, mabuhay ang lahat. Mabuhay, Pastor. Joshua 1:9. Diba? Favorite ito na verse ni Ramon. Joshua 1:9. Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged.
For the Lord your God will be with you wherever you go. Ayan. Tama nga naman, di ba? Pag yung ating mga plano sa buhay ay hindi nag-work out, kasi maaring hindi natin iniling ng wisdom sa Panginoon, or maaring may kamalian yung ating mga plano. Desisyon. Ayan, mga desisyon. Yes. Yan, hindi natin to pinag-pray. So, ang sabi dito sa Joshua 1:9, be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Hindi ba? Kahit saan tayo pumunta, baon-baon natin yan. Yung promise na yan ni Lord. Some of our most important dreams are the ones we abandon. Mga important dreams na abandon natin. Bakit kaya? Some of our most goals are the ones we don't attain. Okay. Sometimes our most important journeys are the ones that we take to the winding conclusions of what seem to be dead-end streets. So in other words, hindi natin nabigyan ng importansya yung mga importanteng mga bagay sa buhay natin. Maaring yung may mga gusto tayong gawin pero hindi natin nabigyang pansin. But thankfully with God, there are no dead ends. There are only opportunities to learn, to yield, to trust, to serve, and to grow. So yun nga naman. So sabi, wala daw dead end kay Lord. Ayun. So, kasi sa Panginoon, basta mag-trust lang tayo at mag-yield tayo, yung parang, stop tayo sandali. Mukhang mali yata yung gagawin ko. Mga ganon. So, mag-isip-isip tayo konti. Yan. Lahat tayo yan. Lahat tayo may mga pagkakamali sa mga desisyon natin sa buhay. Which is, normal, kasi ganun eh. Kasi minsan hindi natin basta nagdidesisyon na lang tayo ng mga bagay-bagay na kailangan ipag-pray natin ng todo-todo. Hindi yung todo. The next time you experience one of life's inevitable disappointments, don't despair and don't be afraid to try Plan B. Yun na naman. Pag may Plan A, hindi nag-work out, doon tayo sa Plan B. Diba? Consider every setback an opportunity to choose a different, more appropriate path. So, wag tayo mawawala ng pag-asa eh. Always trust the Lord. Maaring yung unang plano natin, hindi nag-work out, then let's try the second plan. Baka it will work out. Kasi nung una, siguro ayaw ni Lord yung planong yon, or medyo nagpabaya tayo ng konti, so hindi natupad. So, consider every setback opportunity to choose a different, more appropriate path. Have faith that God may indeed be leading you in an entirely different direction, a direction of His choosing. Hindi yung choosing natin. And as you take your next step, remember that what looks like a dead end to you may, in fact, the fast lane according to God. O, diba? Akala natin wala nang katuparan. Wala nang, hindi na. Oo. Pero sa Panginoon meron. Basta manalig lang tayo sa Kanya. May testing kasi. Yeah, mag-trust lang tayo. Kaya nga sabi niya, be strong and courageous. Huwag tayong matatakot. Do not be terrified. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Yun. So parang talagang sinasabi ng Panginoon, sige lang, push lang anak. Kakayanin mo yan. Basta mag-trust ka lang sa akin. Yun siguro ang ibig niyang ipahiwatig doon. Kung hindi nag-push yung unang plano sa buhay, well, maybe it's not meant to be. Sabi nga dito, merong mas magandang plano sa'yo ang Panginoon. Kaya, go lang, push lang, go, go, go. Sabi ni Barbara Johnson, the difference between whining and losing is how we choose to react to disappointment. Whining, yung tayo reklamo. Reclaim tayo ng reclaim. And losing it, how we choose to react to disappointment. So it's between kaya wag tayo madi-disappoint.
let us consider it as yung kumbaga sa ano is a learning experience kung hindi naging na materialize yung unang plano natin. Okay, sabi ni Catherine Marshall, often God has to shut a door in our face so that He can subsequently open the door through which He wants us to go. See? Yung plano natin ay iba sa plano ng Panginoon. So, God is really good. See? Hindi niya tayo dinadala sa maling daan. In fact, pupunta niya tayo sa tamang daan. It's just a matter of trusting Him. Pag tinuloy pa rin natin yun, dahil meron nga tayong freedom to choose, maaring hindi magandang kalalabasan. So, go lang tayo kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. According to Charles Swindoll, every achievement worth remembering is stained with the blood of diligence and scarred by the wounds of disappointment. Every achievement worth remembering is stained with the blood of diligence and scarred by the wounds of disappointment. Yun. So, yung mga achievement natin ay parang may marami tayong pinagdaanan na mga kung ano-anong maaring masasakit na nangyari sa buhay natin. Ayun. So, sa mga disappointment natin. Pero dun, kumbaga sa ano, naging ano tawag doon? Na-stained siya, stained by the blood of diligence. Diba? Ano ba yung diligence sa Tagalog? Yun. Kaya, wag po tayo mawala ng pag-asa. Try to remember this very famous Joshua 1:9. Napakaganda. Ito yung mga magagandang mga verses na magagandang pangako ng Panginoon sa atin. Very inspiring. Yeah. Parang yung Jeremiah 29:11. Ayan. Magkakaisa-isa lang yan. Ayan, sabi ni Evelyn, maraming chance yan pag pinagkalob ng Diyos sa atin lahat. That God is good every day. Yes. God knows what's best for us in His perfect time. Amen, amen, amen. Okay, hello kay Faye Cabrera. Where is my... Ayan. Faye Cabrera. Good morning, Faye. Si Faye. Ayan, syempre. Nandiyan din si Caris Cristobal. Magandang morning sa inyo lahat yan. I hope you're doing good. I hope everybody already had breakfast. Diligent, sipag daw, sipag. Ayan. Yan. Dahil sa sipag natin, Thank you. nakukuha natin yung ating mga achievements. Alam niyo po yung Joshua 1:9 ay paborito kong verse yan. Nung panahon na nagkaroon ba ng SARS, ano bang year yun? I don't remember. Nagkaroon ng virus dyan sa China nung 2000. Long time ago. 2003 ata yun. Matagal na ako sa kumpanyang yun. Nag-close yung aming kumpanya dahil dyan sa SARS na yun. Kasi yung mga spare parts o yung mga computer parts na kinukuha na namin nagagaling ng China. So, it happened na sabi ko, ay, patay. Mawawalan ako ng trabaho. Natakot kami ni Karim noon kasi lalo na ako dahil first time ko pong nawalan ng work noon at that time. At mga batang Kristiyano pa kami noon. So, yung computer ko, meron po ako mga screensaver. Ang screensaver ko yung mga verses. So, lumabas yung Joshua 1:9. Napatitig ako. Sabi niya doon, have I commanded you? Have I not commanded you? Do not worry, do not be scared, do not be terrified, for I am your Lord, your God will always be with you wherever you go. So, kung iisipin mo, ba't ka nga naman matatakot kung kasama mo ang Panginoon, di ba? Kung nagtatrust ka sa Kanya. Hindi ito uubra kung wala kang trust sa Kanya. Kasi kung wala kang paniniwala, wala kang simpatiya o binasa mo lang yung verse, it will not work. It's not only psychological, but it's a faith. Ito po ay kinakailangan may halong faith. Parang imagination ko, may kasama akong big boss. Kasama ko ang boss ko. Kakain kayo sa labas and wala kang pambayad. Kasama mo yung boss mo. Ba't ka mag-worry, di ba?
So, sagot ka niya. So, yun ang aking feeling at that time. Sabi ko, o nga naman, ba't ako mag-worry? So, nilet go ko. So, madalit sabi, as time goes by, hindi namin alam kung paano namin babayaran yung bahay. Sabi namin matutulog na kami sa karsada. Nako, bahala na. Uuwi na lang ba kami? So, marami kaming mga iniisip na mga negatives. But, marami pong tumulong na mga tao sa amin, especially yung pastor namin during that time. Pastor Elmer Tandayo. Yan sa GFCC, Grace Filipino Christian Church. Hindi ko makakalimutan kasi pinuno po nila yung aming closet, yung pantries na. Pinuno nila ng grocery yun. Na mga pagkain, tapos mga karne sa fridge. Puno talaga. Sa freezer. O talagang lahat ng hindi na may paliwan. Nahihiya kami. Although, sabi ni pastor sa amin, huwag niyong tatanggihan ito. Blessing ito. So, okay, fine. So now, may pagkain na kami, may kakainin na kami. Paano pambayad ng tubig, ng ilaw, ng bahay, yung bahay. So, paano nang babayaran yun? So, wala kaming kaalam-alam dahil first time lang namin dito sa Amerika. Na magkabahay. Yeah, so, dahil sabi, may mga nagbigay sa amin ng advice paano makakakuha ng benefit sa government. Kapag nawalan ka ng trabaho, merong tinatawag na EDD or Unemployment Insurance. Unemployment Insurance. Hindi, basta employment something. Development, something. Yeah. But anyway, nag-apply po ako doon and na-qualify ako na mabigyan ako ng benepisyo habang naghahanap ka ng trabaho, sinusuportahan ka ng gobyerno. Kasi yun naman yung binabawas sa yung mga taxes kasi. Dito kasi sa Amerika, kapag may trabaho ka na, kinakat ng government yung mga taxes, sa Social Security. Maraming kinakat po yan. So, yan napupunta din naman sa'yo pagdating ng araw. Kaya dumating ang pagkakataon na nawalan ako ng trabaho. Sinuportahan kami ng gobyerno for how many? 9 months siguro ako nawalan ng trabaho nun. That time, napakahirap po ng trabaho dahil nangyari po sa China noon. But anyway, to make things short, nakaraos po kami. And maraming pagsubok na dumaraan. Patuloy namin hinahawakan itong pinaniniwalaan itong Joshua 1:9 sa akin po. Hanggang sa ngayong panahon na ito na hindi pa rin ako pinababayan, hindi pa rin ako iniiwan. So yung takot sa aming loob, merong worry, yes, na normal na bilang isang tao ay nagkakaroon tayo ng mga pag-alala, mga babayarin, especially sa mga sakit natin. Pero leave it to the hands of the Lord. Yun ang sabi mo Lord ikaw ang bahala di ba? Ganon dapat yung ating perception sa isip natin na hindi tayo pabayaan. If things went wrong, maybe God has another plan o may pagsubok na gusto siyang mangyari. Put it that way, na hindi nangyari yung gusto mo or yung prayer mo hindi pa dumarating. There is a challenge on that. Mayroong test na dumarating sa atin. Maaring ang test na yan multiple test yan. So hindi natin alam kung kailan natin malalagpasan yung mga bagay niyan. Just stay your faith in God. Huwag kang bibitaw, huwag kang mawala ng pag-asa. Keep on praying. Sabi nga nila, luhuran mo raw Tuhurin mo nga, sabi ni Pastor Jeff Pag tinuhuran mo yan talagang wala na. Malambot ang puso ng Panginoon. Siyempre. Malambot ang puso niya. Dapat kung kilala niyo ang Panginoon, kayang-kaya niyo siyang ma-convince sa inyong mga kagustuhan. Pero hindi naman. Pero alam naman ni Lord kung ano yung nasa sa puso natin Yeah. Kung ano yung intention natin. Kung let's say may gusto tayong isang bagay, hindi maitatago sa kanya yun. Bakit gusto mo yun? So, may dahilan na maaring maganda o meron kang ibang nasa puso. Kaya nababasa. Dito kasi sa Amerika po, walang tutulong sa'yo. Bahala ka rito. Hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas. Diyan sa atin. At least kahit paano merong kapitbahay, magbibigay ng kahit paano, abutan ka ng makakain.
Oo. May matutulugan ka, pasisilungin ka nila kahit paano. Dito, hindi po ganun. Iba-iba rito. Kanya-kanya kayo kahit na siguro may kamag-anak ka, patutuluyin ka mga ilang araw lang and then that's it. Pero nandiyan pa rin minsan yung kultura ng Nakakarinig ka Pilipino. pa rin ng mga Syempre. ganyang Kasi masasakit na syempre, bagay. pinagdaanan na lahat yun. Marami po kaming istorya dito sa Amerika. Masakit. Yung iba ay maganda. It's a part of life dito Pero po. maganda naman yun kasi nagpatibay sa ating Mm. kalooban. Higit sa lahat yung faith natin kay Lord. Lalong naging lalong Strong. naging stronger. Mm. Yan, stronger. Solid. Kasi hindi tayo, kumbaga hindi na tayo natatakot. Kasi wala naman dapat Kaya dito po sa iRadio, ito po yung aming desire. We encourage everyone. Lahat po tayo, we should encourage each other na magpalakasin natin yung ating kaloob. How God make a good work in our faith. Kung paano niya tayo dinevelop. Di ba? Kaya kung meron kayong mga testimonies, kaya inagi namin tinatanong sa inyo, let us know. Para yung iba din naman mag-bless niyo sila. Kasi yung mga iba, sila. Dumadanas din yung iba dyan na nahihiya lang dyan ng kahirapan. Pero they need encouragement. Kailangan nila na merong somebody na magbibigay sa kanila ng nagpapalakas ng spiritual nila. And if you guys have this kind of experience kung paano kayo iniaho ng ating Panginoon, let us know. Gaya din namin, we're open book. Hindi po kami nahihingan magsalita ng nangyari sa amin, na magkwento ng nangyari sa amin. Dahil totoo po ang aming testimony. Ito po ay dahil sa ating Panginoon na hindi kami pinabayaan kahit kailanman. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Huwag po tayong panghihinaan ng kalooban. Darating at darating yung mga malulupit na pagsubok na yan. Pero sabi ng Panginoon, for those who can stand, di ba? Kung sino yung matitirang matibay dyan, yun ang makakamit ng kaluwalhatian. So, maging matatag lang po tayo. And this is what we're always trying to say every day. Encouragement. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa kahit anong dumarating na bagyo sa ating buhay. Alright? Rach? And, tama na. Baka yan, mamaya tama. maiyak na naman. Agree daw. Maiyak na naman si Si ako. Popshi. Ayan. Totoo naman po yun. Kahit na paulit-ulit namin sinasabi to, it's not because we're bragging it. We just wanna share it. Share lang namin. Kung gusto nyong matawag doon, marinig, thank you. Pag ayaw nyo naman, that's okay. We're just sharing it para, syempre, di ba, we are just so happy sa mga blessings ng Panginoon, and we are proud to say also na dahil kay Lord, naging matatag ang aming although meron pa rin pananampalataya. Ganun din, Meron pa. nakakaranas pa rin ng takot pero minsan-minsan. Later on, na yun, nawawala. Nawawala Basta siya. magbasa ka pagka nagbasa Hindi ka lang, ng... tsaka mag-pray. Yung prayer, Yeah, number yung 1 prayer. yan eh. Pag nag-pray Normal ka, lang sa atin yung ganun. parang kakausapin. Yeah. Ayan. At sabi ni Lorna, Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build each others up. Totoo. Yeah, we just stand in the promises of God. God will never leave us nor for us. He will never fail those who trust Totoo in yan. Him. Ayan. Pag nakaranas kasi tayo na overcome natin yung isang pagsubok, and anong sasabihin natin? Thank you, Lord. Di ba? Napakagaan ng ating pakiramdam. Praise God, sabihin natin. Pero pag dumaranas tayo ng kahirapan, nasasabi ba natin? Hindi natin nasasabi magpuri sa Panginoon. Sabi nga, di ba? Thank you pa rin, dapat. Consider it joy when we face trials in life. Yun. Minsan kasi ganun eh. Dahil doon nadidevelop yung ating perseverance. Nagiging matatag tayo. Pag may problema, Lord, thank you binigyan mo ako ng problema. Pero sabi mo, bahala ka. Ikaw, wag ako magwa-worry. Ibalik mo sa Kanya. Sabi mo, Lord, wag ako magwa-worry. Ikaw bahala dyan. Basta ako mananalig ako sa sinabi mo. Yes. Magtitiwala ako sa sinabi mo. Hindi sinungaling ang Panginoon. At hindi babalik sa Kanya ang sarili niyang salita. Hindi babalik po yan. Kaya tandaan po ninyo yan. Sa Kanya natin ibabalik lahat ang sinabi niya. Di ba sabi mo, Lord, wag ako mag-alala? Pues, hindi na ako nag-aalala. Bahala na bukas.
ikaw nang bahala. Although, siyempre, gagawa rin tayo ng paraan. Oo, siyempre. But we have to pray for that plan. Pag-pray po natin. That is Joshua 1:9. Yun po yung binasa. Sabi nga, let tomorrow worry for itself. Di ba may mga sinishare ako minsan mga verses sa Facebook. Ayan. Alright. Maganda. Gusto niyo ba kakanta ko ulit? Nagsasawa na ba kayo sa boses ko? Huwag mo kong titignan ng ganyan. Ako lang, sabi ko. Alam ko namang Kiji ka, Kiji. Alam mo naman. Ayan. Kiji. Isa yung pan-jukebox kasi. Jukebox. Benching ko lang nilalaglag sa'yo. Alang, gano'n ha? Ano sa'yo? Karaoke bar ako eh. Wala kang magagawa. May entrance fee ako eh. Wow! Antindi. Iba Sige, maglagay ka nga dyan ng isang isang baka pumupunta. Karaoke. Hindi ko alam eh. Ano? Wala na akong alam na kantahin. Tagalog. Yung gusto ko yung yung kanta ni... Yung, dedicate mo kay Karen. Ano yun? Pusong Bato. Hindi Pusong Bato yun. Ano bang favorite ni Karen? Nakalimutan ko na eh. Pusong Bato nga. Hindi, kay yun. Si kumparing yun. Kumparing Binansya. Pusong Bato yun. Ayan. Pusong Bato. Hindi ko alam eh. Ayan, yung... hindi ko na alam. Dito lang ako kumakanta talaga eh. At saka sa church. Ayan. Kami sa linggo. Kami ang kakanta sa linggo yung praise and worship team namin sa Palm Sunday. Ayan. Kung may chance kayo, nood-nood lang. Hindi kami ang papanoorin nyo ha. Kasi ang ang preacher nun ay si Pastora Maridet. Siya ba? Yes. 1 Corinthians 8:3, ngunit ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. Syempre naman. Amen tayo dyan. Ayan. Marami dyan sa atin, no? Naku, nakaranasan ng katakot-takot na pagsubok. Okay. Sister Evelyn Macaraeg, sister, maraming salamat ha. Yes, hello Sister Ayan, Evelyn. iniwan niya lang din yung mga Ayan, marami na naman tayong mga nalakap na mga damit-damit. Bay. Na mga babies at mga adults. Tama-tama pag mga pangtaglamig. Ayan. Di ba? Okay. Maglagay ka ng song. Anong song yan? Ano nga? Malay ko. Ayun. Tagalog. Kahit anong Tagalog. John Q. Ano ba yun? Wala ako gaano kasi magtanong ka dyan. Anong gusto wala akong gaanong alam na kantahin eh. Kung ano lang yung makita ko. Ako, wala akong hiling. Ganun eh. Yan. Yung pababae. Ayan yung kahit maputi na ang buhok ko. Huh? Ayan eh. How did you know? Yan, kay Chiki Pineda. Ayan. Ano to, favorite namin to ni Sweetie. Huh? Di ba, favorite natin? Dinamay mo na naman ako. I did not know. You did not know? I did not know. Ayos yan na. You did not know or you don't know? I did not know. Hindi mo nalaman? Nangingialam ka pa sa English ko. Yun ang gusto kong grammar. Ayun, bakit ka ganyan? Ay, kanta naman ni Sister Gay yun. Di ba? Ito, kinanta to nung wedding namin. Second wedding. Ayan. Abangan nyo. Una pag nag-ano kami. Nagpakasal uli kami. Araw na, sa 25th wedding anniversary natin. Tama na yung isa, magastos yan. Hindi naman kailangan may handa eh. Kita mo nga sabi, di ba? Angkas at yung isang isa beses nagsabi gustong magpakasal pero wala silang panghanda. Bakit kailangan ba maghanda? Isi-celebrate lang yon. Renewal of vows. Kailangan pa ba mag-renew? Siyempre. Hindi na. Bakit may expiration ba meron. Tama na eh. Lalaya na nga eh. Sige na, itugtog mo na yan. Itugtog mo na yan. Ilocano ka nga ron. Itugtog mo na ito. Nyamot ta na eh. Naimbang nga bigat kada kayo amin ita kay Lukosan. Ni BBM. Anyo kuha na. Ibutos tayon. Ito. Favorite namin to. Wala siya magagawa. Basta favorite namin to. Kasi kinakanta niya din to nun eh. O diba, wag kang, ito, makakasar ka. I remember so well
the day that you came into my life. O, diba? Yabyo, pretty. Ikaw noon, ikaw yabyo ka noon. Ngayon, hindi ka nag-yabyo. Noon yun. Ganon. Mahal pa. Mura pa bilihin noon. Mahal. Ganon na. Ayan, pinapakita mo lang sa mga tao. Dapat, habang tumatagal ang pagsasama ng mag-asawa, it becomes sweeter and sweeter and sweeter. Ganon. Hindi yan pinapakita mong ganyan. Mahirap Mali yan. yun. Diabetic ang Maling aabutin mo doon. attitude yan, ha? Dapat papakita mo, mahirap. ano ka, yung maganda. Habang, katulad yan, andyan si Sister Mercy. Oh. O di Mercy Cruz. Habang tumatagal ang pagsasama nila ni Brother Bebs, pasweet ng pasweet ng pasweet. Mm-hmm. O, di ba? Hi, Sister Mercy. Ganon. Ikaw naman, pasour ka ng pasour. Gawin natin sa Tagalog. Tama yun. Paasim ka ng paasim. Ang ganda yun. Grabe. Para opposite. Achoo! Oh. Hello, Irene Manalo Gabriel. Vitamin C yun. Ayan. Dapat pinapakita mong sweet ka. Dadala ko ng asukal. Ay, ito talaga. Pagpasensya nyo na at may pagka-KJ itong asawa ko. KJ yan. Hello kay Irene Manalo Gabriel and Kate Kylie Kelvin. Kate Kylie Kelvin. Ito baby to eh. Wala pa si Pastor Hindi pa ready. Ayan. Ayun na, sumagot na. Okay. Pastor, Merry Christmas! Ayan. Ayan. Ay, Pastor! Kaya ako muna ngayon. Charot. Bagay. Ang ganda naman ng iyong dress. Bulaklak. So spring. Parang floral. Naka-floral ako ngayon. Ganda. Very spring. Malamig sa mata. Ayan. Hi, Pastor. Ayan na naman si Pastor. Nakamerkana na naman. Yung mga gusto kong ganyan. Yung mga forma talaga. Yung mga forma Yan. Ay, hindi merkana. Ang ganda ng polo ni Pastor. I like it. Ano ba size mo, Pastor? Medium. Medium ka ano? Opo, hindi po. Small po. Small? Small. May mga medium po ko. Nakabaul na lang kasi hindi magamit. Malaki? Okay. Ayan. Small. Small din yung katawan ko. May small, may medium. Yeah. Depende sa klase ng ano. Nasa gitna ako eh. Ng medium tsaka small. Ayan. Dito sa camera, mukhang malaki lang ako rito eh. Pero pag nakita nyo akong personal, ito eh. Katulad na ito, Pastor. Kita mo naman ito. Pag nakikita ko, hi. You look so good. Feeling pogi. Haba na hair. Hi. Papansin. Ang haba ng hair. Papansin parate. Atsu. Hindi ba, Pastor, ikaw Happy sweet ka birthday, Brother Ramon. Oo nga, Happy diba? birthday. Kita na lang tayo sa labas, Pastor. Alam mo naman, doon sa malamigan natin pupuntahan. Yung may nag-ihaw doon. Doon tayo pupuwesta at mag-iinuman tayo ng sago. Dati may pinupuntahan kami dyan sa bandang nakalimutan ko yun, bandang Libis. Libis? Yung ihawan ng, alam niyo po yung tawag na chicken ass barbecue? Chicken ass. Yun ang tawag nila. Puwet ng manok. Oo, ang sarap. Ay, sapote, masarap sa sapote. Andun yung taba lahat. Yan. Diyan ako madala sa sapote nung araw. Sobrang Magmula taba. no Baliches hanggang sapote, dumadayo ako. Layo naman? Oo, talaga. Kasi doon sa may makarsada, doon makakita ng mga maraming nagbebenta. Sa bagay, nasa pagtitimpla naman yan. Masarap. Ayan. Naku. Okay. Ayan. Kamusta naman dyan? Ha? Kumusta po kayo? Ito po, Brother Ramon, mag-ano tayo. Celebrate ng 75th, no? Uy, 75th? 75th, 75 years old ka? Ng Nazarene sa Pilipinas. Opo. Church of the Nazarene 75 years. Sa Philippines. Sa PICCO tayo. Ayun. Pinupunta rin naka-nasa rin din ako t-shirt eh. Punta tayo. Kailan ba yung Pastor? Kailan ba yung anniversary? May 8 po yun eh. Tapos kinabukasan, election May 9. Ayo. Nako. Hindi tayo pwede sumabay doon. Oo. Nako.
Baka mapagkamalan tayo mga kandidato roon eh. Naku, marami nga attend sa PICC. PICC. Wow. Opo. Magkano bang entrance May entrance pa ba doon? Ayo po, meron po. May ticket po yun. May ticket yun. Tsaka may per church din. Anong meron doon? PICC, yung ano nga, nasa rin anniversary. Hindi, ibig sabihin may celebration po. 75 years. Masaya. Celebrate po. Wow. Buong Pilipinas. Ay, wow. Buong Pilipinas to. Naku, dami nun. Naku. Sino magko-conduct ng ano? Sinong anong tawag to? Pinaka-host niyan? Ay, ano naman po, sa collab naman po siya. O sama-sama naman. Hindi lang tulong-tulong po. Hindi lang isang distrito. Naku, masaya yan. Buong Pilipinas yan. Pupunta kay Pastor. Opo, baka ako lang. Pwede naman pong pumunta yun, individually o as a church. Magkano po ang ticket doon? Ayun pa nga po ang hindi ko pa nalalaman. Naunahan yung apo ko, tinatanong ko pa lang kay Pastor Lot, kinat ko. Oo. Hindi pa nagre-response. Kasama na ang pagkain doon. May kasama ng pagkain. Ay, hindi. Hindi po. Ay, walang pagkain, entrance lang. Entrance lang. Sigurado may mga... Parang plan po niyan, per church din, magbabaon tayo. Masaya. Oo. Masaya. Tapos, kanya-kanya na lang kain. Gano'n na lang. Fellowship. Masaya yun. Pwede kang mag-share po sa kabilang church. Oy, ano ulam ninyo? May kanta-kantahan doon. May adobo kami rito. Diba? Kayo, anong meron kayo? May sabaw kami rito. Ang laki-laki ng PICC, diba? Palitan kayo ng ulam. Ganon, Brother Ramon. Tama po, ganon yun. Masarap yung ganon. Picnic ang labas niyan. Kung katabi mo na, basta nakatabi mo naman yung may pagkain doon, makakakain ka na. Makikiambus ka lang. Hindi ka magugutom doon, Pastor. Siyempre, pare-pare yung mga Kristiyano. Oy, wala akong baon eh. Alik na, kain ka na rito. Ganun na lang. Masaya yan, Pastor. Okay. Sa mga tumiday, opo. Masarap yung gano'n. Kain ko muna. Sige, kain muna. Siyempre, may social distancing din. Kainin ko muna po yung mga junakis po. Okay. Ayan, sige. Munggo at saka galunggong. Masarap yan. Si Mami, ganyan. Paborito niya yan. Ang paborito niya, munggo. Pareho ka ng ulam ng Mami ko. Kaya pag nilulutuan ko yan ng munggo. Ako yun, Tachi. Ako yun. Si Mother din, ganun din natin sinabi niya. Ikaw ba yun? Siya yun. Ako po yun. Alam mo naman yung mata ko eh. Bulag pa. Okay, batiin ko muna yung mga taga-Pangasinan, si Imelda Abalos, Marcial at Sarah Masantos, si Agiw at si Kayo Ditan, San Isidro Norte, Binbali, Pangasinan. Yes. Ayan. Siyempre, Irene Manalo Gabriel. Ayan. Sino mga? Okay. Kate Kyle Kelvin. Okay. KKK. Ba? Sige, Pastor. Ayan. Bumati muna kayo sa ating manunood. Tayo. Muli po magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng iRadio. Muli ang araw na ito ay bigay sa atin ng Panginoon. Kaya ang tumutok, makinig, ay naniniwala ko, hindi tayo magsisisi o malulugi. Hindi tayo mawawalan. Kahit pa paano, naniniwala kong magkakaroon pa nga tayo. Amen. So yun ang ating passage ay sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Isang verse lang at mahaba ho kasi, pero kinuha ko lang po doon sa isang verse. Bagamat siyempre hindi ho tayo lalayo doon sa konteksto niya. Ang sabi doon sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Muli po, Panginoon, kami ay dumudulog sa inyong trono. Hindi man namin kayo nakikita, subalit nararamdaman namin ang inyong presensya. Ang kapangyarihan nyo ay nakikita at nararamdaman din namin. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa aming pagninilay-nilay. Patungkol po sa inyong salita, patungkol sa inyong prinsipyo sa pamumuhay Kristiyano o aming pananampalataya.
Bawat puso po, O Lord, sa sandaling ito ay buksan nyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang aklat po ng kronika ay pag-uulit po ito ng aklat ng Samuel at saka ng Hari. No? Inuulit niya lang yung sinabi dun sa Samuel at saka dun sa Kings, no, na anuman ang nangyari sa bansang Israel, gaano man nasira ang kingdom nito o ang Juda, ay nandun na ang Diyos ay tutuparin niya ang kanyang ipinangako sa kanila. Na anuman ang mangyari ay tutuparin niya ang kanyang mga pangako sa kanila, no? Ang aklat ng kronika ay ito'y naglalarawan ang pinagmulan ng pagsamba rin naman sa Diyos kung papaano siya sasambahin sa templo sa Jerusalem, no? So yun po. Naririnig niyo po ba ako, Brother Ramon? Yes. Malinaw. Sige po. Opo. Ulitin ko po, no, ang baklat ng kronika ay pag-retell ni Ezra na anuman ang nangyari, nagkawendang man, naging chaotic man, naging unfaithful man, naging disobedience man, ang mga disobedient man, ang mga Israelita, ay nandun pa rin na ang Diyos dahil tapat ay tutuparin niya ang kanyang pangako sa kanila. Kaya nga sinasabi doon sa 1 Samuel chapter 16 verse 11 na mabuti ang Diyos. Kaya naman dapat ay hangarin natin siya sa ating buhay. Nasain natin siya sa ating buhay. Kaya paano natin ba ito may i-express? Paano natin may i-express yung ating pagnanais sa Diyos? Yung ating yung desire natin sa Diyos. Paano ba ito? Merong mga dapat tayong gagawin. At yun is nga yung look to the Lord. Look to the Lord. Ano bang ibig sabihin ng look? Or what does look mean? Pag sinabi mong look, ito yung tinititigan mo. Tinututukan mo. You focus. You fix, no? Look means sa Griego, skopos. S-K-O-P-O-S. Doon nang galing yung salitang scope. Kaya may salitang microscope or telescope. Skopos. Pag sinabi mong skopos, ito yung tututukan mo yung isang maliit at lumalaki pag ginamitan mo ng microscope. Kumbaga sa camera ng ating gadget, ating cellphone, yung zooming siya. Minsan pag maliit, gusto mong makita na medyo mas maliwanag kung ano talaga yung reality, i-zoom natin. Ano? At doon mas nakikita natin. Madalas ako, ganun ginagawa ko sa picture sa mukha ko eh. Pipicture ako, tapos i-zoom ko, konti, i-enlarge ko. Ang dami palang butas, no? Doon ko nakikita. Ayun. Ganun din yun. Yun ang ibig sabihin ng look to the Lord. Ulitin ko, no? Ang Book of Chronica ay patungkol kasi doon sa kung papaano naging mabuti pa rin ang Diyos sa bansang Israel, sa Huda o sa Israel, kahit na sila ay naging maraming pagkukulang. Ngayon, hinahamon sila ni David, sabi niya ganun, hinahamon sila na David, hinahamon sila na sumulat ng Ezra na dapat, anuman na nangyari, kung noon ay naging mabuti ang Diyos kahit na kayo ay sumuway sa Kanya, dapat mas lalo ngayon na ituon natin ang ating paningin sa Diyos. Ganun naman talaga, no? Ang Diyos ay, akala lang natin napakatahimik eh. Akala natin sa buhay natin minsan, parang ang Diyos ay parang hindi kumilos, ano? Pero alam niyo hindi. No? Pagbasdan natin, pag ito yung pag-isipan natin, kung mapapansin natin, yung planeta natin, ay hindi natin ramdam na gumagalaw siya. Pero magugulat ka, nakabuo na naman ng isang 30 days at isang buwan. Hindi natin nararamdaman, pero magugulat tayo, Disyembre na naman siya. No, nakabuo na naman siya ng isang 12 months.
maramdam natin, makikita natin na hindi naman natin nararamdaman na umiikot siya, pero makikita natin, nakadaan na pala ang isang dekada. The same sa buhay natin, ang akala lang natin, ang Diyos minsan ay parang napakatahimik at wala talagang ginagawa. At minsan nakakala natin, nangyari yung mga magagandang bagay sa buhay natin, it is because sa sarili nating kalakasan o kakayanan. Pero ang totoo, hindi. Sa buhay Kristiyano, we know that in all things God works for the good. Yan po ang katotohanan. Tayo na nagkabit, nag-identify ng ating buhay sa Panginoon, ang ating existence ngayon, ang mga nangyayari sa atin ay may kinalaman yung Diyos. Kaya dito ganun din. Mangyari, sinasabi nga dito is that samantala ang Diyos ay naging mabuti, marapat lamang na lang nating i-focus, i-concentrate natin ang ating pananaw o pagtingin sa Diyos. Kapag tinutukan natin ng microscope, kapag itinutok natin yung ating pananampalataya, yung microscope ng ating pananampalataya sa Diyos, mas makikita natin yung Diyos na sa kabila pala ng mga nangyari sa atin, bakit ka na safe na natulog magdamag, bakit ka safe na nakatawid, bakit ka safe na hindi ka natamaan ng pandemic, pag tinutukan pala natin, it's all because of God's care and God's love sa atin. At maganda kapag ganun ang ginawa natin, mas nakikita natin, mas na-appreciate natin na ang buhay natin, kaya pala nangyayari yung mga bagay-bagay na ganun na magaganda is dahil ang Diyos ay kumikilos sa atin. At napakaganda kapag itinutok natin yung ating mata sa Panginoon. Kapag itinutok natin ang mata natin, ang paningin natin sa Panginoon, ipinokus natin sa Kanya, madali natin ma-distinguish, ma-differentiate kung ano yung mga bagay sa mundong ito na makapagpapalayo sa atin o makakapagpalapit sa atin sa Panginoon. Di ba? Isang halimbawa, si Eva. Si Eva, ang mahirap kay Eva, kaya siya nalinlang, itinutok niya yung kanyang paningin doon sa mga bagay na aluring Bumigay siya agad. Diba? Dahil lamang doon. Kung tutuusin, naging mabuti si Yahweh sa kanila ni Adam. Ang ganda na ng nasimulan nila Nagsimula sila ng maganda Dahil lamang sa isang pananaw, pagtingin ng mga bagay-bagay na aluring. Ang nangyari ay nasira ang sangkatauhan at napahiwalay talaga sa Diyos. Ganun din si Lot. Nung makita niya na ang Jordan Plain, nakita niya na well-watered, talagang matubig at maganda doon ang farming. Di ba ang ginawa ni Lot? Sabi niya, Tito, Uncle Abraham, dito na lang po ako. Kaya lang, delikado kasi yung lugar na yun is vicinity ng Sodoma at Gomorrah. At alam natin kung anong nangyari later on. See? Kapag pinairal minsan natin yung ating paningin sa mga bagay dito sa mundo, madali tayong ma-sidetrack, madali tayong malinlang. At kung minsan na nangyayari, napapalayo tayo sa Diyos. Iba naman ang Panginoong Hesus. Ipinakita rin sa kanya, iniakyat siya, diba, nung siya ay, when he was being tempted by the devil, ipinakita sa kanya ang rangya ng mundo. O sige, nakita niya, pero sabi niya, no, hindi. Mali yan. So, ipinakita rin ng Panginoon na hindi dapat tayo masilaw sa kasagana sa mundong ito, sa mga ipinapakita ng mundong ito. Ibig sabihin, huwag nating ibigay doon huwag nating ibuhos doon yung lakas natin na bigay sa atin ng Diyos para doon sa mga panlupa lamang. Na kung saan lalo na't maghihiwalay naman sa atin yon sa Diyos. If we fix our eyes to Christ, His holiness is what we can see. His character is what we can see. And what are the character traits of the Lord pag tinutok natin? Alam natin kung ano yon. Ang Diyos ay mababang loob pala. Ang Diyos ay simple lang pala. Yung blessed ang Diyos ay, alam mo yun, ay peace maker pala. Ang Diyos ay, ay
Yung sinasabi sa Matthew 5 na blessed are the pure in heart, blessed are the peacemaker, at kung lahat yun ay mga karakter ng Panginoon na itinuturo niya, sinasabi niya, pero ang totoo, meron siya noon. Ganun ang mangyayari kapag itinutok natin ang ating paningin sa Diyos. So, paano natin dapat i-express yung ating pagnanais sa Diyos sa buhay natin? I-focus natin, i-fix natin ang ating pananaw sa Kanya. Yung ating teleskopyo ng ating pananampalataya, itutok natin sa Panginoon. Totoo naman sapagkat kung ano yung tinitignan minsan natin, kung ano yung tinututukan natin, minsan mapapa sa atin. Hindi ba? Kasi may kapangyarihan pala talaga yung isip natin. Di ba pag nakikinikita mo na eto negative magkakagulo kayo nung isang tao, magkakagulo talaga kayo, hindi ba? Pag sinignan mo naman na magkakaayos kayo, pag kung ano yung nakikita mo ay mag-aayos kami niyan 30 days from now. Mangyayari yun Ano? The same. Kaya napakalaga na itutok natin ang ating paningin natin sa Panginoon. At yung pangalawa, kung paano natin may-express, maipakita yung ating pagnanais sa Panginoon is yung as His strength. Look to the Lord and as His strength. Sa buhay natin na parang sabi ko napakatahimik ang Diyos, ang daming mga nangyari sa buhay natin. Ang daming mga pangyayari sa buhay natin na parang kung titignan natin, 20% lang parang naging umintra ang Panginoon sa buhay natin. Pero ang totoo hindi. Sa mga pangyayari yun sa buhay natin, lalo nating hilingin ang lakas na nagmumula sa Kanya. Kasi kung paano natin lahat yun na-overcome dahil sa lakas natin, na inakala natin galing sa atin, ang totoo may contribution doon ang Diyos. Lalo pa natin hilingin ang Kanyang lakas. Sa buhay na ito na napakaraming mga kalaban, na kung saan kapag mahina tayo, matatalo tayo, kailangan natin ng lakas na nagmumula sa Diyos. Katulad ni David, hindi niya kinilala na isling at bato ang tatalo kay Goliath. Mas kinilala niya na ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan at lakas ni Yahweh. Kaya niya madidipit at nadipit si Goliath. At sabi doon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Spiritual strength. Of course, lahat ng mabubuting bagay ay kaya natin. Challenges sa buhay, nandiyan, nakakaya nating pagtagumpayan at nag-aakto pa rin tayong maayos. Yun ang ibig sabihin ng I can do all things through Christ who gives us strength. Nag-aakto pa rin tayong maayos pa rin ang ating galawan, ang ating behavior and character, no? Nagagawa pa rin natin yon ayusin. It is because of the strength na nanggagaling sa Panginoon. Ang sabi niya, you arm me, sabi ni David, you arm me with strength for battle. You made my adversaries bow at my feet. Sa Ephesians 3:16, sabi ni Paul sa kanila, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Stress, ang daming stress sa buhay natin. Kahit sino, kahit nga mga katulad namin Pero alam nyo, napakalaki ng tulong nung lakas na nagmumula talaga sa Diyos para mapagtagumpayan at taas noo pa rin tayo na makapamuhay sa mundong ibabaw na ito. Ako ay anemic na tao. Alam mo po, ako'y kumbinsidong-kumbinsido. Ako pag inanemic po talaga, matake yung anemic ko. Hindi po ako makakilos, hindi ko maigalaw ang aking mga braso, ang aking mga tuod, ang aking ulo po, hindi ko mailingon nang hindi ko isasama ang aking katawan. Ganun po ako kapag bumaba po yung aking red blood cell, no? RBC. Alam niyo po, ang ginagawa ko, bumibili ako ng maraming talbos ng kamote. Tatadtarin ko po yan, pakukuluan ko siya.
At yung pinagpakuluan ko po, syempre magkukulay po yun. Nandun na po yung iron. Yun yung iinumin ko. Alam niyo po, sasabayan ko lang po ng moringa. Ako po'y balik sigla. Nag-occur po ang aking anemia noong 2009. Talaga po yun. Ang sabi sa akin ng doktor, sa edad niyo pong to, 30. Sorry to tell sabi ng doktor. Pero may anemia po kayo. Wala na ho ito, mahirap natin gamutin. Iwasan niyo na lang. Wag na kayong kakain ng mga magpakapababa. Kumain kayo ng mga magpapalakas ng red blood cell ninyo. Yun pang sabi sa akin. At hanggang ngayon po talaga, kapag naramdaman ko na mababa na naman, bibili na lang po ako agad ng talbos, gagastusan ko po talaga hanggang 5 tali. Napakalakas po talaga niya. Totoo po yun. The same sa atin. Kapag nangihina tayo spiritually, takbo lang tayo sa Diyos. Walang ibang makakapagpalakas talaga sa atin, kundi ang Panginoong Diyos. Maraming self-help book. Oo. Sa Google lang, ang dami yan. 100,000 pa nga. Pero iba ang Diyos pag tayo ay tumakbo sa Kanya. At ang pangatlo, paunas, look to the Lord and as His strength, no? Kung paano natin ma-express ang ating pagnanais lagi sa Diyos, no? Ang pangatlo is that seek His face or pursue God rather than other goals sa buhay na ito. Pursue God. Sabi sa Isaiah 55, seek the Lord while He may be found. Actually, natatagpuan naman lagi ang Diyos. Nandiyan lang naman lagi siya. Pero habang ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon, no? Hanapin natin siya. Ibuhos na natin ang ating lakas sa Kanya, ating buong buhay. Because balang araw, di naman tayo talaga malulugi eh. Hindi tayo malulugi balang araw kapag ibinuhos natin, ibinigay natin ang ating buong pagkatao sa Diyos. Hindi. Hindi. Kapag sa iba natin ibinuhos ito, kapag sa kapwa natin tao, naniniwala ako, may uncertainty pa doon. Pero iba kapag sa Diyos natin ibinuhos ang ating buhay. At hinanap natin ang Kanyang mukha talaga. Ipinurso natin ang God more than any goals in this world. At paano natin dapat hanapin ang Diyos? Paano natin dapat hanapin ang Kanyang mukha? Kalimutan na yung dati. Kalimutan na natin yung dati. Yung nung nag-turn tayo 160 degree, hindi mo hahanapin yung Diyos doon sa likuran mo eh. Hahanapin mo yung Diyos doon sa harapan mo. Doon sa likuran mo kasi, because we turn 160 degree doon sa likuran mo, yun yung mga nakaraan natin at luma nating pagkatao. Na nais ng Diyos na talagang kalimutan natin kasi dadali lang tayo nun sa pagkasira o pagkalayo sa Kanya o pagkawasak ng buhay o sa isang aimless na buhay. At paano hanapin ng Diyos ang Kanyang mukha? Dapat hanapin natin siya dito sa ating harapan. No? And we should go back. Kapag tayo ay minsan medyo nasidrak at naligaw, hanapin natin ang mukha ng Diyos. Kung minsan ay parang naligaw tayo, Lord, napalayo yata ako Bibigyan ko ng acronym kung paano bumalik sa Diyos at hanapin ang Diyos. Stop. S-T-O-P. S, silence your heart. Find a place to be alone. And then yung T, lahat i-turn off natin ng mga bagay-bagay na sagang napakaingay na nagdi-distract sa atin to keep us away from God. O to keep us from listening to God. At yung O, open our hearts, ear to God, to what God is saying to us. At yung P, praise Him or pray to Him. Stop. Paano natin hanapin yung Panginoon, yung mukha ng Panginoon? Paano natin ipurso ang Diyos kapag medyo naligaw tayo ng konti? Yun po yung acronym na stop. Silent our heart. And then, lahat ay takwil natin, alisin natin ang mga sumisira, any distraction. And then yung O, buksan natin ang ating puso or open our hearts. And then yung P, purihin natin ang Diyos. Bakit kaya natin siyang purihin? May mga bagay ba? May ginawa ba siya? Lahat naman, lagi namang mabuti ang Diyos sa atin eh.
na dapat natin siyang purihin sa buhay natin. Alam nyo, pag ninais natin ang Diyos sa ating buhay, lahat ng bagay na kung saan mapapalapit tayo sa Diyos, makakamtan natin. Lahat ng bagay, lahat ng bagay na kung saan maglalapit sa atin sa Diyos, makakamtan natin. Hindi maglalayo sa atin, yung maglalapit lamang sa atin. Kaya nga yung tagline ng Lazada, nasa Lazada yan, anything or everything that you want to have. Di ba? Nasa Lazada yan. Totoo yun. Everything na naisin mo, nasa Lazada. Name it. And you will have it. Nasa Lazada yan. The same to God. Hanapin natin, hangarin natin ang Diyos sa buhay natin, mapapasa atin ito. Yun lamang po. Maraming salamat. Back to you, Brother Ramon. Thank you, Pastor Henry, sa iyong bahaging mensahe ngayon. Talagang ang desire ng ating Panginoon, ang desirement to God, to worship Him also. No? Kailangan sambahin natin, papurihin natin siya. Dumarating mga problema sa buhay natin sa araw-araw. Hindi lang dapat na yung mabubuti o yung mga nangyaring mabuti sa atin ang pasasalamatan din natin. Of course, yung mga trials din. Thank you also for the trials, Lord, kasi nagiging mas matatag kami na nagiging mas malakas ang aming pananalig sa iyo, no? So dapat yun din ang mga ating hinihinging prayer sa ating pasasalamat sa ating Panginoon. Katulad sinabi mo kanina yung acronym mong STOP. Stop. Ano yung letter S? Silent your heart. Silent your heart. Yung T, turn off. Ano? Turn off distractions. Mga bagay na nakaka-distract. Nakaka-distract. Ano yung mga bagay na yun? Yung mga bagay na nakakapag mga bagay na hindi natin na naghihindran sa atin para magpuri sa Panginoon. Yung mga imbis na mag-church tayo, magbabasa ng Biblia tayo, ayun, cellphone ng natin tinitingnan. Sample pa lang yan. Yung cellphone na yan maraming ginagawang maganda at mabuti rin yan. But we have to use in the proper way. Na kapag tayo ay nananalangin o magbabasa ng Biblia, tabi muna natin yun. Na yung Biblia muna ang basahin natin. And what's the other one? Open our hearts. Open our hearts. Our ears and listen to God's word. Tama ba yung Pastor? Yan. And then yung P, praise Him. Praise Him. Pray to Him. Pray to Him. So yun ang mga dapat natin tatandaan. STOP. Yan. Pagka tayo ay nakakaranas ng mga bagay na kahinaan o kaluwalhatian, STOP lang. Stop. Okay. Thank you, Pastor Henry, sa iyong mensahe ngayon. At I'm sure talagang maraming minsan ganyan ang pagsubok sa buhay na dumarating sa ating buhay. Katulad sa iyo, yung anemia mo. Ano yung katapat niyan? Talbos ng ano? Talbos ng... talbos lang talaga ng kamote. Sa akin, puyang ako doon, Brother Ramon. Talbos ng yung malunggay? Malunggay? Moringo? Ay, yung dahon na marunong. Ako, yung capsule po yun. Sinasabayan ko siya, Sister Karin. Tapos yung, natural lang talaga. Ipapakulo ko lang siya sa tubig. Herbal. At yung pinagpakuluan, iniinom ko rin po yun. Iniinom ko rin po yung pinagpakuluan kasi kulay violet na siya . Kulang ka sa iron, yung ganon. Pareho tayo, Pastor. Ang aking red corpuscles ay... Hindi naman ako anemic, pero sabi lagi ng doktor, maliliit daw. Maliliit ang corpuscles. Yung mga red corpuscles ko, yun ang sabi. O yung mga red, whatever, anong tawag nila. Pero siguro genetic yun. Mga hemoglobin siguro yun. Maliliit. Yeah. Ayun, hemoglobin. Mga hemoglobin. Yeah. At saka... Dapat uminom kayo ng iron. Pwede rin yung yung ampalaya. Nasubukan mo na bang ampalaya? Opo. Ampalaya. Kamote. Yung kamote. Yung dahon po. Dahon ng kamote. Pero ang pait nun, kaya mo naman ang tiisin, okay lang. Natatanggal naman. Mahilig rin. Opo. Nasanayan ko naman po. Genes na rin po kasi namin. Talaga, nasa DNA yung mother, yung mother ko po. Anemia. Opo. Pero may mga paraan yan . At tingnan natin, Pastor. At
tingnan natin kung may gamot tayo mapoprovide dyan na yung ano lang, iron. Iron. Parang Ayaw kong uminom nun. Sumasama ang pakiramdam ko. bakal. Pag umiinom ako nun. At sawa May ng mga pakiramdam. supplement na nabibili dito, di ba? Iron. May nabibili nga mga supplement. Meron po. Ang maganda naman po ngayon, Brother Ramon, ang minsan ang pag-occur nun o yung frequency niya, noon ay halos monthly, pero ngayon after 4 months, ganun po lang siya umaatake. Ganun po. Kasi alam ko na rin kung paano siya harapin o pigilan o i-prevent. Na-maintain. So yun ang maintenance mo, hindi ka binibigyan ng prescription ng doktor, kundi may binigay po, Brother Ramon, pero sobrang mahal 50 isang tableta. Anong pangalan ng gamot na yun? Anong pangalan? Nalimutan ko na, Brother Ramon, dahil medyo basta tungkol po siya, hemarite po siya Pero masigit po siya ron sa hemarite na yan. Basta 48 pesos ang isang tableta. So, ilang beses mong iniinom yun? Once a day yun. Once a day or? Once a day yun. Pagka gusto mo talagang maintenance mo gusto mo talagang guminhawa. Pero yun nga po, talaga iba ang Diyos kasi nilalang niya ang kamote, mga malunggay na yan. Para yung mga greens. Actually, nasa Bible yan. Nasa Biblia yung mga herbal medicines din yan. Maganda yan. Kaya yun, mabuti pa rin ang Diyos. Amen. Hindi ka mahirapan. Yan. Alright. Thank you, Pastor Henry. Okay, thank you po, Pastor. Salamat po. Tingnan natin kung anong magagawa natin para andyan sa iyong iron supplement. Maraming mga iron maraming vitamins. remedyo dyan dito. At pagka makauwi si mami ko dyan, ay padalahan kita ng isang garapo na na iron dyan. Para sige po. supplement. Salamat po. Salamat po kung ganoon. Thank you. And see you again next week, Pastor. Okay, thank you so much, Pastor. Alright, God bless po. Bye-bye. Okay, bye-bye. Pastor Henry Medina, salamat sa iyong mensahe ngayong gabi and desire for God. Ang ganda ng title. Okay. STOP. 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 In the name of love. Pagka ganito. Pero hirap. Totoo yan Alam mo sa Bible merong mga medicines, remedy na sinasabi doon. Kaya ang Bible kumpleto Merong social studies, may science, may history, may maraming istorya, medicine, nandiyan din, lahat. Isang libro, pero napakaraming laman, napakaraming kaalaman ang Biblia. So, bakit ka pa magbabasa ng encyclopedia samantalang nandoon na sa Bible lahat. Yeah. Gagawin lang natin, babasahin natin from the cover to cover. Ay, subukan po ninyo mag-umpisa dyan sa Old Testament. Subukan nyo lang ninyo para kayo nanonood ng movies. Parang comics. Ang ganda. Yung panahon ng Moses. Yan. Yung sa Exodus. Ayan. Genesis. Ayan. Umpisa pa lang yan. Maganda na istorya niya. Kung paano nalikha ang ating mundo. History yan, di ba? Kung paano. Kasi sabi niya, ano ba nauna? Manok o itlog? Si Rejoice ang nauna. Sigurado. Salamat po, Pastor Henry, sa iyo na ibigay na mensahe ngayong gabi. And, bilis natin natapos ngayon. Yeah. That's good. Simple but very precise. Yes. Ayan. Ayan. The desire for God. Ayan. Maraming salamat po muli. Ano yan? Wednesday ngayon, di ba? Yeah. Di tapos na din sa kabila. Doon sa kabilang tapos channel. 7:30 sila. Ilang minutes? Mga 8 hanggang 30 minutes lang ba sila doon? Hindi, 1 hour. 1 hour. 7:30 to 8:30 rin. Ayan. Anyway. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. And we hope marami po tayong napulutan na nakuhang aral sa mensahe na ibigay ni Pastor Henry ngayong gabi sa salita ng buhay. Desire for God. Yan. And from the book of Chronicles. Tandaan po natin kung ano may dumarating na problema sa atin, we should stop. Acronym nun?
Ano yun? Hindi ko na naman tinandaan. Haba eh. Silent your heart. Silent Turn your off heart. distractions. Yes. Open our hearts to listen to God's words. Oh. Ayan, praise Him. Praise Pray Him. to Him. Pray and praise Him. Minsan ganun, nakakalimot tayo mag-pray. Simple prayer lang. Alam mo, minsan pagkaganyan, sa umaga kasi nagpe-pray ako eh. Yung nagugulo, yung minsan mapuputol, ganun misisingit na nga. Pero ang sabi nila, pray without ceasing. Do not stop. Continuous pa rin. Hindi kasi, alam mo, si Taning, guguluhin niya yung utak mo eh. Diyan lang siya pumupunta sa utak. Pero don't stop praying. Yan. Continuous mo lang. Pag yung medyo may napunta na iba, ay sorry Lord. Naku, go. Paalisin mo yung paalisin mo yung nanggugulo sa'yo. Kailangan merong meditation. May meditate ka. Things na mga bagay na marerelax ka. Kasi ako, pag nakahiga ako ganon, ginagawa ko, tinatabunan ko ng unan yung ulo ko. Doon ako nakaka-focus. Pero kapag walang takip, naririnig ko yung mga sasakyan dumadaan, yung mga tricycle dumadaan dyan. Kung baka may tricycle dito. Nakakamiss nga yung ingay sa Pilipinas. Nadidistract ako. Pag naalala ko si Lorna, nadidistract ako talaga. Si Rejoice, pag naalala ko yung mahaba niyang nguso, distract ako. Ay, nako. Anyway. Okay. Kikita-kita rin tayo. Pag nakita ko kayo, nako, lintik lang walang ganti. Kukurutin ko kayo ng pinong-pino. Pambira, sabi ni Rejoice. Siya na naman ang nakita mo. Siyempre, kaya nga Rejoice, popular, famous nga yung pangalan mo. Rejoice. Yeah. Mag-rejoice kayo. Tamo, pangalan pa lang niya, laging gamit na gamit. Kaya ayokong buti na lang, hindi Rejoice ang pangalan mo eh. Biro mo, pag Rejoice ang pangalan mo, laging gamit na gamit yun. Gasgas na. Oh. Buti pa. Hanggang bukas po muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel together with Cobinas for Christ and SMG po sa Friday na po yan. So after ng Salita ng Buhay with Pastor Sunny and don't forget Cross Culture. Puntahan po natin. Cross Culture ba yan? Oo, yeah, Cross Culture. West Covina. Si Brother Toots and Sister Oyi. Yan. Thank you daw yun sa mga nanonood. Yan. Sila Lorna, sila Michelle. Nagpupunta daw sila doon. Sponsor natin yan. Kayo rin. Dalaw-dalawin din ninyo. Maging friendsters ninyo yan. Nandyan niya, nakikinig sila. Nako, andyan niya. Batiin niyo lang mag-ex-boyfriend na yan dati. Ngayon, mag-jowawis na sila. Okay, happy birthday ulit kay Heaven, kay Evelyn, kay Canobert. Ayan. Sino bang, kasi ibibase natin sa kanila doon eh. Si Pastor Levis 12, Kyla 12, Irene Manalo, nabanggit mo ba ito? Nabati mo ba Jeng siya? 12. Oo, kanina pa natin binabanggit si Irene Manalo. Tatlong beses mo na siyang binanggit. Alam mo naman ako pagka malilimutin ako sa mga pangalan. Muntik ko na nga makalimutan ng pangalan mo eh. Oo nga. Bakit? Gandang-ganda ka na naman sa akin. Hindi. Only your... Amitin mo. Amitin mo. Buyosh. Amitin mo. At isyasayaw ko. Yeah. Lumamig na kasi ang panahon kaya nawala na yung sakit ang ulo ko. Pag mainit kasi naka-AC. Pagka mainit, asahan mo talagang, hindi ako mapakali. Hindi nga. Galing naman tayo sa Pilipinas. Ay, ilang years na tayong wala doon. Kung doon tayo nakatira, okay lang. Ngayon, allows na. Nakalimutan ko na. Ano nakalimutan mo? Nakalimutan ko na yung init doon. Yung init factor doon. Paglabas mo pa lang sa aeroplano pagpasok mo sa airport, ang init. Ayun. Nakakatawa. Nakakamiss. Yan. Sana magkita-kita tayo ulit. Wish. Kaya pinagpe-pray natin. Pag-pray nyo rin po, makauwi kami. Hopefully, next year. Next year. Si Mami uuwi, si Mother uuwi. So, pag umuwi yan, alam na this. Dalawin niyo naman. Punta niya. Mother, kilala mo ako. Ako si Tina. Kilala mo si Tina. Meron niya mga malalapit yan, mga taga Novaliches lang sa may Talipapa. Anong street yun? Ramoy Street. Hindi, anong street yung binababaan na? Road 8.
Hindi, Ano yung main street doon. Saan? Sa Talipapa. Talipapa mismo? No. May street doon. Talipapa, yung Ramoy Street nga. Ha? Ramoy Street. Ramoy Street ba yun? Yun. Kasi pag nag-jeep tayo, di ba? Yung sa Quirino Highway, sinasabi mo siguro. Yun ang sinasabi ko. Quirino Highway yun. Talipapa, bababa ka sa palengke ng Talipapa. Yun ang sinasabi ko. Yun. Yung Quirino Ramoy Street Highway. na yun, and Talipapa, Quirino Highway. Tumbok mo na yun. Tapos tanong mo lang yung pangalan ng nanay ko. Mag-tricycle ka sa GSIS. Pakidala lang kami sa mga Pasko family. Alam na agad yun. Alam na this. Yun ba? Oo, yung ginibang bahay doon. Giniba yung bahay namin doon. Mami Karing, I can sundo you in the airport, sabi ni Rejoice. Ayan. Gano'n ka ba kalapit sa airport? Dinadaanan Paranaque yan eh. Dinadaanan siguro na eroplano yung Hindi. Nasa, sila, release ng aeroplano. Nandun Nasa runway. Sa runway. Iba, home along the release, hindi sila. Ayan home na. along the airport. Cross Coach West Covina. Yes, hello. Good evening, sister. Brother Toots. Sister Fabulous. Ayan. Ay, anniversary pala nila sa 11. Yes. Mabuhay ng bagong kasal! Mabuhay! Bagong kasal na naman uli. Ilang years na silang kasal? Anak ko, 41 years. 41 years. Wow. Diba? Parang Gombursa. Ano Gombursa? Gombursa, Gomez Burgos Zamora. Yung martir na Ganon din ako eh. Yung aming wedding araw po ng kagitingan sa akin yon. Dahil magiting akong umoo sa entablado. Mas lalo ako. Sabi, nung tinatanong. Isang challenge sa akin. Nung nagpakasal tayo. I'll take the challenge. Ayan. Yun ang sinabi ko. I'll take the step of faith. The courage. It's the challenge. Ayan. Kumbaga sa ano bang tawag doon? Isang achuchucho sa buhay. Nahipo po yung airplane ng pag nadadaan sa bubong. Nahihipo daw niya. Pag runway na gano'n, sumasayad yung gulong sa bubong ng bahay nila. Nandun si Rejoice, nakihigang gano'n sa bubong. Ay, nako. Okay. Sabi niya, lumanding ito sa ibang bansa. Kaya, parang na rin siya nakarating doon. Hanggang bukas po muli, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Good night. Happy weekend. Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo
ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Number one means you're always on top. Your